May consequence po ba? Ano po ang kakaharapin niya sakali po na tumanggi siyang pangalanan yung kinausap niya na yon? Wala po. Hindi namin siya mapipilit kung ayaw nang ibigay yung ngayon. But then, we will try to identify that fellow through other sources namin. Oo. Intel na lang po yun. So, Director, kasi yung kanyang security, yun rin ba, isasama rin nyo ba sa pag-iimbestiga kung sino po ang kanyang kinausap? Kasi parang meron kumbaga may shortlist ho ba kayo ng mga posible na pwede po niyang nakausap? O ngayon pa, are you still clueless still at this point? Lahat po ng anggulo iimbestigahan po namin. Lahat ng possible na makakatulong sa investigasyon ay isusupina po namin. May shortlist po kayo or is it a very long list? Medyo mahaba-haba yan. Talaga? Ano pa namin, kung mapapakonte, yung parang kung ganon. Okay. Director, meron na po bang mga paunang resulta tungkol po dun sa sinasabi niyang banta sa kanyang buhay? Dahil meron siyang sa TikTok na tinangka siyang ipagurgur, no? Kasi may nagtanong yata dun sa keloid niya sa leeg, pero hindi sila nagtagumpay. At nung nakapanayan po namin si Senator Bato de la Rosa kamakailan, sinasabi nga niya, pinablotter daw yan. Pinablotter daw ni VP Sara. And sinasabi din ngayon ng kampo niya, documented itong threat sa buhay po ng ating pangalawang Pangulo. Ano po ang mga paunang resulta ng inyong investigasyon, Director? Yung pong parte na pinablatter po yun, hindi po sa amin, baka sa polis po. At yung threat naman po sa kanya ay iimbestigahan lang namin sangayon sa kanyang mga pahayag sa media press con po niya. So, Director, kayo po sa inyong sa inyong paniniwala, wala naman ho kayong nakukuhang kumbaga intel on the ground that there is really a threat to the life of the Vice President prior to this, prior to her explosive press conference last week, the other week. So kayo po, meron ho ba kayong natitimbrehan? Meron ho ba kayong alam na talaga pong may pagbabanta sa buhay po ng ating Vice Presidente? Wala po kaming natatanggap na yung formal na information na may threat sa buhay ng ating Vice President o miski kay Presidente. Pero sila po bilang mga mataas na opisyal ng ating bayan, hindi po mawawala lagi yung threat. Kaya nga po meron tayong Presidential Security Command na nagpoprotekta sa Presidente, sa Vice President, ganun po. So wala namang active threat sa pagkaalam po ninyo? Wala po naman. Okay.